Balikan natin ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza tungkol sa reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ng abogado ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So Julie, ano ang sinabi ni Atty. Nicholas Kaufman at ano naman tugon ng Malacanang? Bok, balikan nga natin yung sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC kahapon. Sa kanyang opening statement sa pre-trial chamber, pinagkumpara niya yung estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw, sinsero at may isang salita, habang si Pangulong Bongbong Marcos tila or pawang nagsasalita raw sa hangin. Ang inihalimbawa ni Kaufman ay yung sinabi daw ni PBBM noon na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC sa anumang paraan. Pero nung naaresto daw si dating Pangulong Duterte, ilang ulit daw itinanggi ng administrasyon na may alam or nakikipagtulungan at wala silang kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo. Taliwas daw yan, Bok, doon sa nakuha nilang phone transcript. Narito ang pahayag ni Atty. Nicholas Kaufman. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Bok, hindi naman pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pahayag niya ni Kaufman sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH. Sinabi ni Castro na hindi totoo na planong inutralize ni PBBM ang legacy ni Duterte. Gawain daw yan ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang dami niyang ni-neutralize patungkol sa media na mga di umanong karibal niya sa politika. At isa ng ebidensya dito ng pag-neutralize. Inamin mismo ni Mayor Magalong na siya ay oversight committee head ng Tokhang. Umamin siya na base sa kanyang report, kung meron man, ay maraming pinatay sa panahon ng EJK nang walang basihan. Bok, nagkomento rin si Yusek Castro doon sa sinasabing nakuhang transcript o phone transcript ng pag-uusap umano ni PBBM at ng isang silent or tinawag niyang silent partner. Narito yung pahayag ni Yusek Castro. Una pinabubulaanan yan. Pangalawa, ano to, anti-wiretapping? Gumagawa na naman ba sila ng illegal? Sanay na sanay silang gumawa ng krimen? Walang katotohanan yung sinasabi na niyang yan. Ito'y gawa-gawa lamang at para mailihis yung issue ng pagpapapatay, yung karumal-dumal at madugong extrajudicial killings na ginawa. Okay, Julie, anong reaksyon ng palasyo sa sinasabi ni Kaufman na walang isang salita si Pangulong Marcos tungkol sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC? Bok, sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Yusek Castro na inililihis lang daw ni Kaufman yung usapin. Ang usapin daw dito, yung crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Narito muli ang pahayag ni Yusek Castro. In the first place, parang wala siyang dininay doon sa mga akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Pinapahid na lang niya doon sa ginawa di umano ng administrasyon para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Hindi yun ang usapan eh. Ang usapan, yung patayan. Yung mga magkakasabwat kayo di umano para dito gawin isang common plan na pumatay. Okay, Julie, maiba naman tayo. Anong sabi ng palasyo sa pahayag ni Atty. Harry Roque na gusto raw makipag-ayos ng Pangulo kay VP Sara Duterte pero ang tumanggi raw ay yung bise? Bok, sabi ni Yusek Claire, sinungaling at saka parlor talk lang daw yung sinasabi ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque. Problema rin daw kasi kay VP Sara, palagi siyang naniniwala sa mga, sabi ni Yusek Claire, kwentong barbero ni Harry Roque na ang sabi pa niya, source naman daw ng fake news. Yung pagtanggi naman daw ng bise na pakikipag-ayos sa Pangulo, pagpapakita lang daw ng kanyang tunay na kulay. Bok. Okay, Julie, in the past 4 days, 2 beses nakapagkita sina Pangulong Marcos at si Naga City Mayor Leni Robredo. Una sa Naga City at sunod naman kahapon dun sa Malacanang. May kinalaman ba ito sa 2028 elections?
Baka no, muling iginiit nga ni Jose Castro na wala daw talagang bahid ng politika yung naging pagkikita. Ang ilang ulit daw na pagtatagpo, patunay lang na pareho na silang mahusay magtrabaho. Pinapakita rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na walang kulay yung politika, walang kulay ng politika yung kanyang pamumuno. Yan muna ang latest. Balik sa Bok. Ulat ni Mobile Journal Julie Baiza, live po mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.